walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo, fresh overload ang peg ng Mama Sam ninyo. So yun, so medyo pagod tayo today kasi syempre galing tayong trabaho, tapos alam mo yun, ang daming ginawa. Hay nako, ang weather dito medyo nakakaloka kasi mainit tapos lalamig tapos merong pollution. So medyo talaga yung iba sumasama yung pakiramdam. Kahit ako ngayon masama pakiramdam ko. Kanina pang umaga masakit yung ulo ko. Pero carry naman, ang pahinga lang siguro ang kailangan. Paminsan-minsan talaga ayun. Kaya umuwi ako ng maaga tapos sabi ko ay nako, bukas na pinaplano kong umabsent. Charot. So yun. Anyway, so sana lahat kayo ay okay at lahat kayo nakapaghapunan na ng bonggang-bongga. Kung akong tatanungin ninyo ay hindi pa kami naghahapunan kasi nagluluto pa lang sino ng hapunan namin. Ang ulam namin today is papaya. O, di ba? Kahapon kasi bumili ako ng papaya, tapos sabi ko kayo, gusto ko ng gulay. As long as possible talaga, gusto ko sa isang linggo, mga kakain ng gulay, mga 4 o 5 beses, ganon. Hindi yung puro araw-araw karne. Mas gusto ko yung isda, gulay. More than talaga sa karne. Ewan ko kung bakit. Dati siguro nung bata-bata ako gusto ko ng karne. Ngayon parang gusto ko gulay, ganon. And then, siguro yung manok paminsan-minsan lang din. But mas prepared ko talaga ang isda ngayon. Para healthy ang katawan natin. Kasi sa dami na nangyayari ngayon sa mundo, di ba? May mga COVID, may mga kung ano-ano. So, dapat talaga yung protection mo sa katawan. Kumain ka ng maraming gulay. Ayan. At ito na nga, syempre, may nagtatanong kasi sa akin regarding dito kay Miss Iloilo. Sabi niya, ano daw bang magandang styling kay Miss Iloilo? Dapat daw ba panatilihin na short hair siya o dapat daw ba ay long hair? To be honest, si Miss Iloilo, di ba maraming nga nagsasabi na prototype siya ni Susu Biliton because yung short hair niya, tapos black beauty, tapos talagang yung team niya, in-eksena talaga sa kanya, maalas saucy ng Pilipinas. Ganon. Ayun ang pineg. Kasi kapag ginawa mo sa kanya ay short hair, tapos syempre, alam naman natin ng Miss Universe ay si Sosi, parang kinapi mo sa peg ni Sosi, talaga namang papatok siya doon sa social media, papatok siya doon sa nilalabanan niyang pageant. Kasi syempre, ang makikita sa kanya, malasosi. Tapos ang galing pa kumuda, tapos maganda pa yung performance na ipinakita niya, talaga naman makukumpara na, wow, malasosi ng Pinas to. So, ayun ang first expression ng tao sa kanya. Kasi talagang yun yung target nila. Target nila to, I think, because gusto nilang manalo sa competition at nagtagumpay sila doon sa plano. Maganda yung ginawa nila. Bakit hindi long hair? Bakit kailangan short hair? Pag long hair kasi, parang feeling ko, hindi siya ganun ka-strong tignan. Kumbaga, parang hindi mas bagay, mas parang magiging matapang yung dating niya, very strong and powerful kapag short hair siya. Ang mali lang ng team niya talaga, yung parang nag-alaso si Bini. Pero kasi dapat hindi Kasi ang ginawa niya na doon, kung mahaba talaga ang hair niya from the beginning, sana hinabaan niya na lang yung hair niya. Kasi ayun yung makikita sa kanya. Kaya lang, maliit yung chance niyang manalo kapag long hair siya. Kasi parang hindi mapapansin masyado yung beauty niya. Hindi katulad ng short hair na ang datingan niya kasi is a very powerful. Ganon. Yung kumbaga, magaling kasi si girl, so mas magiging powerful pa siya, mas magiging parang strong ang datingan niya kapag short hair siya. Kapag long hair, parang feeling ko, marami kasing long hair sa pageant, so hindi siya mapapansin. So talagang ginawa yon na short hair para kumabog ang beauty niya. Kumbaga sumabay, mas parang tutukan, ganon. So ano ang gagawin? So kailangan ba panatilihin na ganito? Sabi ko nga,
talagang hindi mo maiiwasan yung mga tao, sasabihin nila copycat ni Susubini Tonsi or prototype, ganon. Prototype is mean na kahawig, magkamukha, ganon. So, syempre, alam naman natin pag prototype, medyo may issue. So, dapat bang baguhin yung styling niya? Medyo mahihirapan dito yung team niya kasi nagsimula sila, nanalo sila ng ganito na ang itsura niya. So, siguro, ang gagawin ninyo dyan ay siguro pahabain lang konti. Yung parang gawin 7. Ganon. Yung hair niya. So, instead na isagad dito, yung parang kay Zosie, para maiba, siguro gawin lang na parang 7. Dapat patubuin yun dito. Tapos, gawin lang maigsi talaga. Hindi yung katulad kay Michelle D. Yung parang boy cut. Ganon. 7. So, parang sa buhok ko, kapag tumubo, tapos lagyan lang ng korte, parang 7 na ganon. Kasi hindi siya pwedeng mahaba. Pag mahaba siya, parang feeling ko hindi siya papatok as a Miss Universe Philippines candidates. Kumbaga, isa yun sa magiging downfall niya kapag long hair siya. Kasi kaya siya nagiging powerful because of her styling. At nahawig nga kay Zosie. Plus, nandoon na talagang unique talaga siya na magaling. So, kumbaga, mas napapansin. O, di ba? So, X factor kasi yung hinahanap. Kumbaga, parang plus points sa kanya kapag short hair siya more than sa long hair. Kaya, ang akin lang, siguro, medyo baguhin lang nila konti. Gawin lang nilang short hair. Kasi, kapag ginawa ninyong long hair yan, I think hindi na siya ganong kabongga. Hindi yan para mapapansin ng ganon-ganon. So, medyo mahirap kasi nasimulan ng maigsi. So, tapos may mga complaint na ganito. Ang gawin lang, siguro, baguhin lang konti na para maiba. Kasi kung tutuusin, pwede naman at kaya naman niyang manalo. Kasi magaling si girl. At may ibubuga talaga siya sa competition. So, yon. So, medyo nakakatakot, no, kung iisipin mo. Kasi, syempre, ito yung identity kasi na pinag-uusapan na dapat magkaroon siya ng sarili niyang identity. Na dapat makita sa kanya, hindi Zosie Zubini Tonsi. Kumbaga, ang makita sa kanya dapat ay isang Alexi Brooks talaga. So, ngayon, medyo kasi yung galawan niya, brusko pa. So, medyo kailangan baguhin din yon. Kasi, kung sasali ka talaga sa competition, di dapat ang gawin mo ay medyo ando doon yung atake mo na may landi. Kasi yung era ngayon, medyo iba talaga yung hinahanap nila. They wanted na perfect yung isang girl na merong sinasabing beauty, may sinasabi na talagang body, at may sinasabi na talagang yung kumbaga parang ang hinahanap nila yung parang Trump era, pege. So, ang magandang gawin dito, so turuan talaga siya ng pasarela kasi ang pasarela niya napaka-brusko ng dating. Parang feeling ko hindi obra. So, pagdating sa Miss Universe na, sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko kakabog naman. But, syempre, ang target natin dito is to get the crown So, dapat medyo dito pa lang, baguhin na nila. Yung ando doon na dapat yung landing lakad. Yung medyo maharot. So, doon naman sa umi-issue na, ay nako, lesbian siya. Ay nako, wag na natin idikit yung mga ganyan-ganyan. Kasi mas maganda na makilala natin ng husto si Alexi as a candidate ng Iloilo at kung sino siya talaga. So, malalaman natin niya in the future sa Miss Universe Philippines. Sa ngayon, huwag tayo magmadali. Dapat lang siguro bigyan din natin sila ng panahon kung paano ba yung atake na gagawin nila pagdating sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin kung ano ang ibubuga niya sa competition. Sa ngayon, wala pa naman talaga yung mga front runner na nagko-confirm na sila sasali dito talaga sa Miss Universe Philippines. So, hindi pa naman natin nakikita yung officially candidates. Kaya siya ang nakikita ko na pwedeng maging Miss Universe kung walang darating na iba. Kasi ngayon pala nakikita ko na yung unique niya ay nako, ito yung magiging bala niya sa competition na to. Saka, ayun nga, magandang laro na why not Black Beauty naman, di ba? So, yun. So, tingnan natin. Basta ako, excited ako for Alexi and then gusto ko na makita sa kanya yung talagang laban na laban.
And then, syempre, yung makeup, dapat pag-aralan din nila. Kasi sa totoo lang, yung makeup niya nung nakaraan, pasalamat siya dito sa Miss Iloilo Organization kasi talagang siya na talaga yung bet manalo. Pero yung makeup, ayun din, pag-aralan nila ng bonggang-bongga para mas gumanda yung dating. Kasi dapat makuha niya talaga yung mga perfect color, ano ba yung lipstick na gagamitin, ano ba yung blush on na dapat ilagay, dapat ba ay pula or dapat ba ay gawing brown, o di ba? Dapat ba i-fix lang sa color niya para magmukhang nude ang itsura, yung mga ganon. So, ayun, tingnan nila, pag-aralan nila yon para kasi maganda naman ang mukha ni girl. Saka maganda ang kulay, maganda yung complexion niya. So, kung bibigyan nila to ng magandang ayos na makeup talaga, oh my God, kakabugto ng bonggang-bongga. Walang duda, di ba? So, yon. So, excited ako for Alexi. And then, tingnan natin kung saan makakarating ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So, kayo guys, ano guys ang suggestion ninyo? At ano pa ang tingin ninyo na dapat niyang ayusin at baguhin sa kanyang styling? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo regarding dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon about Alexi. So, guys, maraming salamat guys sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sa akin ng ganon, always keep smiling lang at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.